Dating construction worker, ngayon, big time na. Paano niya nagawa yun? Panoorin natin to. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. I'm really so blessed and honored for this opportunity. Bakit po? Nakareceive po ako ng isang message, SMS message. Ito sinabi niya, thank you for inspiring and motivating people. Isa po ang taga-subaybay ng mga teaching nyo since 2010. Walang-wala po ko noon. Napakahirap ng panahon na yon. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral kasi mahirap lang talaga. Lahat ng natutunan ko po sa inyo, in-apply ko sa sarili ko. Now, I'm 30 years old, a construction businessman in Davao City with an asset of almost 100 million. Salamat po talaga. Sana magkita tayo personal soon. Yes, si Mar Taping Dio. Grabe, nung na-receive ko to, natuwa talaga ako. Bakit nga? Kasi para sa akin, mahalaga po talaga kayong mga kaipunalyo na nanonood po sa akin ay magbago po talaga ang buhay. Pag nanais ko talaga, gumanda lalo ang buhay nyo. Pero hindi lang nagtatapos dyan. Napansin po siya ng KMJS at gumawa ng kanyang feature story. At kung ano yan, gagawa tayo na reaction video. Let us watch this. Naranasan kong mag-uling, mag-araro, magsaka. Nagsa-sideline ako mag-hollow blocks, labor, construction worker, simento, tagapala. Pero ang dating construction worker, nakaahon na sa kumunoy ng kahirapan. May sarili na siyang bahay, rest house, mga mamahaling sasakyan, at multi-million peso construction company sa Davao. Paano itinayo ng isang dating construction worker ang matayog niyang mga pangarap? Dalawang taong gulang lang daw si Mar nung naulila silang magkakapatid sa ama. Bagay na labis daw na nakaapekto sa kanilang inang si Antonia. Magkasakit naman yung ina namin, depresyon. Nung time na yon, hindi kami mabuhay ng ina namin. Kaming magkakapatid, kinuha kami ng mga kamag-anak. So naghihiwalay-hiwalay kami. Si Mar, dinala ng kanyang lola sa Sarangani. Ang hirap ng buhay namin doon. Sa bangin pa, yung mag-igib ng tubig. Nag-aaral lang kami noon, nakapaalang eh. Ang malawak na bukid ang nagsilbing opisina at playground ni Mar. Naranasan kong mag-uling, mag-araro, magsaka. Mahirap kasi ang lakas ng kalabaw, tapos yung lakas mo as bata, walang-wala yung araro, mabigat. Minsan, sobrang init pa. Kalaunan, lumipat siya sa isa pa nilang kaanak na siyang nagpaaral sa kanya. Iba kasi pag nakitira ka lang, meron silang sariling anak din na sinusustentuhan nila. Kailangan ipakita mo sa kanila na may kabuluhan ka. Ay, grabe yun. Yung sinabi niya nakikitira ka lang at tinutulungan ka. Buti na lang may kumupkup sa kanya pero ang realidad is mahirap makitira sa ibang pamamahay. Bakit? Siyempre, kahit ang sabihin mo, kahit gusto kong tulungan pero ang tingin sa'yo ay hindi ka talaga tunay na anak. That's number one. And then number two, napakahirap talaga kumain. Diba? Pagka kasabay mo silang kumain. Lalo na kung may manok, dalawa lang hita. Kung gusto mo kunin isang hita, ang daming mata nakatingin sa'yo. Ang hirap. Ang hirap dumiskarte talaga pag nakikitira ka. Ang hirap matulog, diba? Kung nakikitira ka, hindi ka pwedeng gumising ng late. Kasi sasabihin na nabatugan ka, hindi ka naman nagko-contribute. Kaya ang hirap ng katayuan talaga ni Mar during that time. Makikita po natin. Pero ang tanong, ano bang ginawa niya para siya ay makabangon sa kahirapan? Nagsa-sideline ako mag-hollow blocks bilang security guard sa isang tindahan para may pangbaon sa pang-araw-araw. Sa kabila nito, nakatikim pa rin daw siya ng masasakit na salita. Ang sakit na sabihan ka ng kamag-anak mo na mas maganda pang mag-alaga ako ng baboy. Kasi yung baboy, pag pinakain mo, magkakapera. Tulad ako sa isang baboy. Ang value ko pala is mababa pa sa isang baboy. Hindi ko na yun natiis. Grabe yan Alam mo, masabihan ka ng ganun, talagang napakasakit po niya. Napakasakit po talaga, Kuya Eddie. Na yun nga, mas maganda daw mag-alaga ng baboy kasi nga pwede nga ibenta, pwede namang kumita. Pero yun nga, parang sa kanya pabigat. Tapos yun nga, ang tanong, nang dahil nga dyan, syempre I'm sure ikaw, diba? I'm sure nasabihan ka na rin masasakit ng kamag-anak mo. Ako rin, na pagsabihan din ako ng mga masasakit.
Alam mo, ito nang nanaunawaan ko, pwede kong makalimutan talaga kung eksakto kung ano ang sinabi sa atin nung tayo po ay bata pa. Pero hindi natin makakalimutan ang sakit at hapdi na ating nararamdaman. Ngayon, tanungin ko kayo ba ay napagsalitaan na ng mga kaibigan o kamag-anak nyo na masasakit nung kayo ay bata pa dahil wala kang pera? I-type nyo naman sa comment section kung anong sinabi sa inyo. So ngayon, ang tanong, anong ginawa ni Mar nung napagsabihan siya? Kaya nung nakatapos ng high school, si Mar naglayas. Para may maipantustos sa kanyang pang-araw-araw, pati na sa gamot ng kanyang nanay Antonia na nooy unti-unti na raw nabulag, nagtrabaho si Mar sa isang construction site. Nung nagbinubuhat namin yung isang malaking kahoy, hindi kami sabay na nagbitaw. Naipit yung kamay ko at saka yung paa. Ang hirap pala yung trabahong isang construction worker. Pwede mong ikapahamak eh. Pero sadyang mataas ang pangarap niya. Dahil dehado at hindi nakapagtapos ng kolehiyo, si Mar dumiskarte. Napasok ako sa isang book industry. Nagbebenta ako ng mga dictionary, mga encyclopedia. Doon ko nakita yung sarili ko na may pera pala talaga kung magsipag ka o marunong kang dumiskarte sa buhay. Kumita kasi ako ng 7,000 isang araw. So yun, saan ba siya nagsimula na magbago? Pinasok po niya ang larangan ng pagbebenta, sales. Actually, yan ang shinare ko nung. Actually, siya na rin nagsabi sa akin during that time, yung sumusunod siya sa akin noong 2010, na may napakinggan daw siya sa akin na sinasabi ko na parating, do not exchange time for money, exchange value for money. So, yun na napakinggan niya. Ano ba yung tinuro ko during that time? Sinabi ko kasi that all of us, we can only work 12 hours a day maximum. If you work 12 hours, you get paid 12 hours. Diba? Ganun yan. You exchange money for time. However, but if you exchange value for money, okay, ang mangyayari po niyan, hindi oras. Kahit isang oras ka lang magtrabaho, pero yung value na binigay mo sa kumpanya ay malaki, katulad ng pagbebenta, ay malaki rin ang balik. Kaya nung una niya kinita yung 7,000 pesos in one day, ano po nangyari? Parang nabuang siya. Lumaki ang kanyang ay, posible pala, kaya ko pala kumita ng 7,000 pesos in a day. Doon na siya nagsimulang mangarap at doon na siya simulang naniwala. Anong ginawa niya pagkasunod? Let's watch this. Katuwang ang kanyang misis na si Lovely sa pagpapalaki sa dalawa nilang anak. Siya yung tipo ng tao na aside from being a family man, ayaw niya kasi na maranasan namin yung mga naranasan niyang hirap noon. Hardworking siya. Kung anong pwedeng pagkakitaan, kung kaya ko naman gawin, pinagsabay-sabay ko. Ang motivation ko, makapagbigay ng magandang bukas sa mga anak ko. Naryang nagbenta raw siya ng ice candy, nag-networking, at naging ahente ng mga financial institution. Iba pala talaga pag first time mo makahawak ng 50,000 buo, 100,000 buo, feeling mo mabibili mo na yung lahat ng mabibili. Nag-invest ako, nag-buy and sell ako ng kopra. Hindi nagtagal, nag-shift ako ng negosyo. Ang dating construction worker, lakas loob ding nagtayo ng sarili niyang construction business. Kumuha ako ng isang truck, umutang ako sa isang financing company, hinughulog-hulugan ko kada buwan. Naghahanap ako ng mga deliveries, nagbebenta ako ng mga sand and gravel. Hanggang may nakilala akong kaibigan, meron akong ipagawa sa'yo. Nagawa ko naman. Hanggang ang batang dating nag-aararo sa bukid at nagbabanat ng buto sa construction site, isa na ngayong multi-millionaire construction businessman. Kontraktor na ngayon ng malalaking construction project sa Davao City. Big-time supplier na rin ng mga construction equipment. At ang dati palipat-lipat ng bahay, na ipatayo na ang kanyang dream house. Kahit may bahay kami doon sa Malalag, may rest house kami doon, umuwi pa din kami dito. Dito kami talaga nagsimula ni Mrs. Maalala ko dati, si Mrs. ito nagbibilang ng barya habang kami naggagawa ng ice candy. Nakapagpundar ng mga mamahaling sasakyan. At ongoing pa ang extension sa ipinapaayos niyang rest house. Ibang klase talaga mga friendship. Makikita mo talaga, no? Yun nga, anong ginawa po niyang proseso? Una, naniwala siya. Nagbago ang kanyang financial mindset. As a matter of fact, actually, meron akong personal meeting with him via Zoom na tinanong ko sa kanya, ano ba talaga nag-umpisa? Ang pinakapunot dulo kung paano siya talaga nag-umpisa na talagang guminhawa ang buhay.
yun nga, nung nag-attend na po siya ng mga video ko, napanood na, nagbasa ng libro ko, tapos sinabi nga niya, ito. Maybe Oo. 2009 o 2007. Pinapanood mo yung video mo dati. Na-open yung mindset ko. Yun yung hindi ko makalimutan sa'yo, Coach. Yung sinabi mo sa akin. Once you change your mind, change your life. Yung formula ng mindset plus action equivalent to result. Kung mathematics may formula, ang success may formula din. Na yung ang pagyaman ng isang tao ay hindi nag-umpisa kung ano ang laman ng iyong bulsa. Ang pagyaman ng isang tao ang nag-umpisa kung ano ang laman ng iyong isipan. So yun po yung sinabi niya talaga. At yun nga, natuwa talaga ako na talagang naging bahagi po ako ng kanyang buhay. So as a matter of fact, sinabi nga niya na talagang yung sa KMJS na naging isang maliit na parte lang po ako ng buhay niya nung nanonood nga siya ng video. Panoorin natin to. Nag-message lang siya sa Facebook at kinento nga niya kung paano ko siya natulungan lalo sa pagbago ng kanyang financial mindset. Ang una talaga, kailangan wag talaga silang mawalan ng pag-asa. Pangalawa, kailangan talaga nila mag-aral. Mahirap kasi isang bagay pag hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Kailangan maghanap ka rin ng mga coach and mentor na talagang pinapaniwalaan mo. Walang shortcut sa success pero you can cut short your learning curve pag natuto ka sa ibang tao. Grabe naman talaga, no? Makikita mo talaga na yun nga, totoo yan eh. Wala naman talagang shortcut sa success. Pero, again, pag natuto ka sa ibang tao, just like what Mar did, nakinig lang naman siya, nagbasa lang naman siya, nagbago ang kanyang financial mindset, nagbago ang kanyang financial life. Actually, kung tutuusin, I can say that I am 1% lang naman ang kinontribute ko kay Mar. 99% yung sa kanya. Bakit? Kahit basa ka ng libro, makinig ka ng video ko wala kang ginagawa, wala rin mang mangyayari. It's always 1% inspiration and 99% perspiration. Pero alam mo, may binulong po sa akin si Mar sa private meeting namin kung gaano kalaki na ang business niya. Kung gusto niyo malaman kung gaano kalaki na ang business niya ngayon, ay panoorin niyo until the end. Pero ito na, let's hear from Mar directly kung ano yung philosophy niya sa tagumpay. Motto ko, I don't believe in destiny. All we have is a choice. Pinaghirapan pinagpaguran, nagsakripisyo. Choice mo yun, hindi destiny. Grabe, He doesn't believe in destiny. He believes in choice. Every single day, may choice po tayo. We have a choice to be sad. We have a choice to be glad. We have a choice to become a victim. We have a choice to become a victor. We have a choice to become rich. We have a choice to become poor. So nakikita nyo, araw-araw we make choices in life. The choices that we made in the past will bring us to where we are in the present. The choices that we make in the present will bring us to where we want to go in the future. Kaya ang challenge ko sa iyo, ang tanong ko sa inyo, anong choices na ginagawa mo araw-araw? Are you choosing to find seasons and reasons, or are you choosing to find ways and means? Meron tayong kasabihan, kung gusto po, gagawa ng paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Grabe. At magkano na ngayon yun nga, gaano kalaki ng business ni Mar? Ito na, i-reveal ko na siya na magsasabi sa inyo. Gaano nakalaki ang negosyo ni Mar, 'di ba? Ngayon 2023. Siguro ko, yung gross sales ko siguro mga more around 1.5 billion. Kasi last year, nagpa-500 million ako last year Pero this year, hindi siguro bababa 1 billion. Kung gusto nyo malaman kung ano yung shinare ko pa kay Mar personally and step-by-step guide on how I'm able to help people just like Mar, I want to invite you to a close group. It's a close group. It's not open for all. It's a private group. It's a group coaching session. It's called the TYL Community. Ano tong TYL community na ito? Sa TYL community, we can help you to identify what you want in life. Ano ba talagang gusto mo sa buhay? We can also help you to get where you are right now and where you want to be financially. We have a system na tinatawag po namin the CHIP method on how to get you there. And at the same time, sa TYL community, we have experts and accountability partners. And the best news about TYL community, we can also give you the opportunity to be able to help others. So if you want to know more about the TYL community, ano ba talaga yan? All you need to do is just click on the link below. Puntahan nyo na yung link and may panunuorin po kayo doon para malaman nyo what is it all about.
kung nagawa po ni Mar, kaya mo ring gawin. So, grabe. Sobra akong grateful and thankful that God had used our Team Iponario as a spark to the fire. Diba? Spark lang siya. Pero yun nga, lumaki. Grabe. Ngayon, is going to close with 1 billion sales. Yan din ang gusto ko at pangarap ko rin sa iyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kita-kits na tayo sa TYL. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.